Hi guys! Merong bagong loan app para cash. Maximum loanable amount daw is 80,000 pesos. At yung rating pa nga niya is 4.8. Sabi nila mababa daw yung interest. Pero huwag kayo kaagad maniwala doon. Panoorin nyo muna yung video na ito. Mabibigla kayo guys. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Dito, pinag-uusapan natin yung iba't ibang mga loan platform. And for today's video, pag-uusapan natin tong si Tara Cash na bagong-bago sa Play Store at according sa mga nagbigay sa kanya ng ratings, yung mga 200 na tao na to, above 4.8 stars siya. So, huwag nyo munang i-download guys. Share ko sa inyo yung mga na-observe ko dito sa loan app na to. My video is not sponsored. It's based on my personal experience. Yun guys, sinubukan ko siya guys at nakita ko kung ano yung kulay niya at yun yung isi-share ko sa inyo. So, first, yung ginagawa ko, pag naka-encounter ako ng bagong loan app, nili-legit check ko muna. Kahit na sinasabi niyang 4.8 star siya, parang hindi ako mabilib sa loan app na to dahil wala po siya sa list of recorded online lending platforms na nasa website ni SEC or Securities and Exchange Commission. Nagkakaproblema nga tayo sa mga loan app na rehistrado doon. How much more yung hindi? Nasabi niyang legit siya, ingat po guys. Panoorin nyo na muna yung video na to at yung mga screenshots na ibabahagi ko sa inyo. Nada-download po siya sa iOS. Wala po siya sa Android. Pilipinas Loan Kakula. Yung developer niya, kaloka. Pagkatapos siya siyang i-download guys sa App Store ha, ito yung kaagad na bumungad. Allow mo daw si Tara Cash na i-track. Ganun talaga basta iOS. Siyempre, wala kang choice kasi mag-uutang ka dito or mag-try ka dito sa mga ganitong loan apps. Kailangan pumayag ka na i-track. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyo munang i-download to. Tingin nyo yung access sa location nyo. At yun, lalabas na na safe and most trusted loan application daw siya. Fastest transaction daw. Process is only here. Saan? Safe and secure borrowing platform. Up to 80,000 pesos daw yung maximum loanable amount. Up to 180 days pa. And 0.06 per day. Paklik ako ng apply para makilala ko siya ng masinsinan guys. At syempre, hihingin niya yung phone number. Binigay ko rin. Padala po siya ng OTP. Taran! 2,000 lang yung kanyang offer. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala na kaagad kayo makakaloan ng maximum amount kung baguhan pa kayo. Ayun, kinlik ko yung apply. Ito yung overview ng application process. Napakadali, ano? Wait. Huwag kayo munang mag-download at mag-apply dito. Sisimula siya sa pag-collect ng ID mo. Mga IDs na tinatanggap niya are the following: UMID, driver's license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, at national card. Meron ding ibang options at ito yung mga postal ID, PRC, or pag-ibig. Meron din siyang instructions kung paano mo kunin yung picture ng ID mo. At syempre, dahil magpipicture ka ng ID mo, hihingi po siya ng permission na magkaroon ng access sa camera mo. Diretsuin na ko na kayo ha. Yung loan app na to ay hindi naman pala masyado maganda yung i-offer niya sa inyo. At baka magsisi lang kayo dahil ang laki-laki ng ikakaltas niya guys. Akalain mo ito yung offer niya ha. 2,000 pesos, di ba? Pero yung matatanggap mo is 1,200 lang. Pero babayaran mo 2,000. Sabi pa niyo, 180 days ka dyan, 180 days ka dyan, 7 days lang naman eh. Tapos yung processing fee kasi is 667. Total interest is 13. O baba yung interest pero dun siya babawi sa processing fee. May risk control fee, 120 pesos. Huwag kang umasa na pa 180 days to. So, babayaran mo yung buong loan 2,000. Kumita siya sa loob ng 7 days ng 667 plus 120 plus 13. O, ang laki ng kinakaltas niya ha. Kaya nga guys, sabi ko sa inyo, panoorin nyo muna to. Nasa inyo yan kung magpapatuloy kayo o hindi. Alam nyo na kung ano yung ikakaltas niya. Pag-isipan nyo mabuti. Ibigay nyo ba yung information nyo sa loan na ganito lang yung ma-offer? Yung ibang information na hihingi niya sa'yo is education, marital status, email, gender, loan purpose, address details, phone number, yung number of children, address mo, company name, hihingi nyo yon, company address, phone number, profession, work experience, monthly income,
address ng company mo, kailangan mo yun ibigay. Otherwise, hindi ka makakapag-proceed. Yung contacts na hihingi niya sa'yo, 5 ha. Kaya piliin mo na mabuti kung sino-sino yung ilalagay mo dito kasi baka masipag sila tumawag. So, yung mga disbursement methods is pwedeng e-wallet, pwedeng bankers, mga ganito. Mga loan app, I would rather na ibigay ko na lang yung e-wallet ko. Ito yung overview ng kanyang application process. Let's say, for example, i-accept mo yung ganong terms. Sigurado ka bang maa-approve ka? Kung bakit ko na-submit? Buti na lang na-reject ako kasi ayoko sa ganong mga term. So, hindi po to auto-submit. Kailangan mo talagang i-review yung kanyang offer bago mo i-click yung submit. Ano yan? Baka ma-approve ka, mapadala yun sa yung pera. Ang laki pala ng kaltas niya. Kaya dapat pinag-aaralan ng mabuti yung isang loan app bago gamitin. Manood muna kayo ng mga reviews, basahin nyo yung mga comment section. Talaga bang deserve niya yung 4.8 stars na yan? Andun sa comment section, guys, ang daming pikon sa loan app na to. Scam daw yung loan app na to, mga rude yung agents, kaya hindi recommended yung loan app na to, malaki yung service fee. Kaya nga guys, sabi ko sa inyo, always be careful sa mga ganitong mga loan app kasi baka nabigay mo na yung information, magsisisi ka naman pala sa huli. So I hope meron kayong natutunan sa video na to. Once again, hindi po pinopromote yung pag-uutang because utang is a responsibility. Yung ini-encourage natin dito is magiging careful sa mga loan apps na nada-download sa Google Play Store at sa App Store. Ito po si Tara Cash. Salo yung masasabi ko ha. Tara, maghanap tayo ng ibang loan app. Make sure na subscribe kayo para hindi kayo mahuli sa mga videos na pinopost ko dito, especially kapag nag-share ako ng mga legit na mga loan apps. That is all for today and I will see you on my next vlog. Bye!